Tuloy po tayo sa mga balita. Inihirit ngayon ng minorya ng mataas sa kapulungan ng Kongreso na dapat nang umusad ang paglitis kay Vice President Sara Duterte at hindi na dapat antayin pa ang Temporary Restraining Order o TRO ng kataas-tasang hukuman. Nangangamba kasi ang isang senador na posibleng maantala ang impeachment trial dahil sa pasya ng mga kasamahan nila na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Mian Corvera sa balita. Kinontra ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang pahayag ni Senate President Francis Escudero na walang limitasyon sa isyu ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paalala ni Pimentel sa kanilang pinanumpaan bilang mga senator judge, malinaw na dapat silang maging impartial at hindi dapat kumikiling kay Duterte kahit pa kaalyado sa politika. Hindi naman pabor ang senador na mag-inhibit ang mga senator judge na lantaran ang pagdepensa sa vice-presidente. Dapat anyang hayaang umusad ang paglilitis at bumoto ang mga senador kung ipapakonvict o ipapawalang salang opisyal batay sa mga ebidensya. So yung mga judges, yung mga senador na magiging judges, ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision guilty or not guilty. Tapos taong bayan na ang huhusga sa desisyon ng bawat senador. Pag inhibit, nakakalusot pa siya eh. Hindi niya kailangan sabihin kung ano yung position niya, guilty ba or not guilty. Na-excuse pa siya, tapos yung kanyang absence ay pabor pa sa not guilty. Nangangamba naman si Pimentel na dahil sa desisyon ng kanyang mga kasamahan na ibalik ang articles of impeachment sa Kamara, maaaring ma-delay ang impeachment trial at magkaroon ng butas na ma-question pa ito sa Korte Suprema. Kung siya ang tatanungin, hindi na dapat idulog ang ganitong issue sa Supreme Court at dapat magpatuloy na ang trial hanggat walang inilalabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema. Yun na nga, but you're inviting some people to go to court. That is it. Yun na yun. Samantala kung diretso lang, wala nang issue. Klarong-klaro ito eh. Ano ba itong return? Ano ba itong meaning nitong return? Pwede maganda ata, ipa-interpret sa court ito. What is the real meaning of return? So, etc. Sa ngayon, wala pa nagpa-file. So, we are not bogged down in court cases yet. Nagpaalala naman ang senador kay Pangulong Bongbong Marcos na mag-hands-off at hindi dapat nagkokomento sa isyu ng impeachment complaint. Sa Article 11 ng Konstitusyon, malinaw anya ang impeachment at accountability ng public officials at walang nakasaad na may gagampanan ang Pangulo sa impeachment process dahil siya mismo ay isang impeachable officer. Hindi, dapat hands-off ang presidente sa impeachment. Hands-off. Pag tignan natin yung Article 11, there is no role of the president in impeachment proceedings. Bakit? Because the president himself or herself is impeachable. So dapat wala siyang role. Ito yung proceeding na pwedeng siya rin yung maging subject ng impeachment. So dapat wala siya talagang role. Pero sir, so ako ang sagot ko doon, walang role ang presidente. Let us keep it that way. And I'm glad the president is not commenting on the impeachment. And even if mag-comment siya, it should not carry any weight. Sa ngayon, natanggap na ng Senado ang listahan ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na magdedepensa sa kanya sa impeachment court. Sa Senate Secretary na umaakto bilang Clerk of Court ng impeachment court, isinumite ang appearance ad cautelam mula sa Fortune, Narvasa at Salazar Law Firm. 16 na abogado ang napili ni Duterte na magdepensa sa kanya, kabilang na sina Attorney Philip Siegfried Fortune, Attorney Gregorio Narvasa at si Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Mian Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.